Mga karangkada, live traffic update muna tayo mula sa MMDA Metro Base. Isang maulan na hapon sa inyo. Ang nakikita nyo sa inyong mga screens ngayon ay ang live traffic situation dyan sa may EDSA Mega Q-Mart. Ang nakikita nyo sa left side ng inyong mga screens, yung maluwag, ang daloy ng trapiko, yan ay yung southbound lane ng EDSA. Yan yung mga galing ng North Avenue, galing ng Quezon Avenue at papunta yan ng Cubao, Mandaluyong at Makati area. Wala magiging problema ang mga motorista sa southbound lane ng EDSA. Samantala, nasa dulong part ng inyong screens, yung hindi nyo halos makita ngayon, yan yung nasa right side, yan yung northbound lane ng EDSA na nagkakaroon na ng pagbagal ng mga sakyan sa tapat ng Mega Q-Mart. Dahil yan yung paakyat ng Kamuning Flyover at dahil rush hour nga ngayon. Samantala, ito naman ang situation dyan sa may C5 Corner Green Meadows. Nasa right side, yan yung papunta ng Pasig at Ortigas area. Samantalang nasa left side, yan yung papuntang Eastwood at papuntang Cubao. Sa ngayon, mabagal pa ang daloy ng trapiko dyan sa left side, which is yun nga, papunta ng Eastwood. July 8, 2025, Martes. May dagdag singil daw sa kuryente, kaya konting tipid mga kaarangkada. Pero teka, huwag niyo patayin ang inyong mga telebisyon dahil may mga hatid kaming impormasyon at balita na dapat niyong malaman. Kasama niyo pa rin kami sa Kwento ng Bayan at Lakas ng Masa. Ako si Ninya Corpus. Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagapay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radyo Patrol sa East 30, 92.3 FM Radio Manila at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Batallones. Ito ang Arangkada Balita. Habal-habal driver sinaksak ng gunting ang nakaalitang taxi driver. Lalaki na pagtrip ang sunugin ang kanilang bahay habang nasa loob ang kanyang tatay. Naagnas na bangkay na diskubre sa nakakandadong bahay. Ilang pulis na sangkot sa kaso ng missing sa Bongeros, may buwan ng payola ayon kay alias Totoy. At vlogger na si Josh Mojica nag-sorry matapos mag-viral dahil sa pagmamaneho habang nagla-live. Nauwi sa pananaksak ang alitan ng isang habal-habal driver at taxi driver sa Davao City. Yan ang umarangkadang balita ni FMR News Davao correspondent Hernel Tokmo. Nagpupuyo sa galit ang taxi driver na ito matapos muntik umanong madisgrasya dahil sa ginawa ng isang habal-habal driver sa Matina, Davao City linggo ng gabi. Hinamon niya ito ng suntukan. Lalaki sa lalaki! Manangin yung sila sa bagay ng arali! Pinipigilan pa ng babaeng pasahero ang dalawa at pinakiusapang maging mahinahon. Pero sa sumunod na eksena, hinampas ng habal-habal driver ang taxi driver at nauwi sa suntukan. Inawat sila ng mga tao at ng police auxiliary. As per alleged ng taxi driver is biglang sumulpot itong habal-habal driver sa gilid niya. Muntik nang na-disgrasya itong vehicle, sir, and then yung taxi driver is bumaba at doon sila nagkaalitan at may commotion na nangyari saglit. Matapos magkasundo ang dalawa, muli na naman silang nagkainitan sa may intersection ng Barangay Matina Crossing. Habang nakahinto ang mga sasakyan sa may traffic light, bumaba ang habal-habal driver, binuksan ang taxi at sinaksak ang nakaalitang driver. Inaakala ng police auxiliaries is na-settle na yung dalawa kasi umalis na yung taxi driver at saka itong habal-habal driver sa motorcycle niya. Nung umabot sa may Matina Crossing, sir, dyan sa may stoplight kasi huminto yung mga sasakyan, kinukonfront ulit ng habal-habal driver itong taxi driver, sir, at sinaksak gamit ang gunting, sir, no? Tumakas ang habal-habal driver at iniwan ang kanyang motorsiklo pero makalipas ang higit 2 oras ay nahuli rin siya sa hot pursuit operation. Nahaharap sa kasong frustrated homicide ang habal-habal rider. Hernel Tokmo, umarangkada sa pagbabalita. Nakipagpambuno sa mga pulis ang isang lalaki matapos maaktuhang sinusunog ang sariling bahay habang nasa loob ang kanyang ama na senior citizen. Ang suspect naisipan lang daw na sunugin ang bahay. May umaarangkadang balita sa FMR News Iligan correspondent Jam Nueva. Huli sa akto
ang isang lalaki na sinisindihan ang loob ng sarili nilang bahay sa Barangay Tomas Kabili, Iligan City pasado alas 3 ng hapon nitong linggo. Kinlala ang sospek na si alias Dodong, 28 anyos. Kasama ng sospek sa bahay ang senior nitong ama nang mangyari ang insidente. Ang matanda, walang kamalay-malay na sinusunog ng anak ang kanilang bahay. Ayon sa mga kapitbahay, bago ang tangkang pagsunog sa bahay, nakita nilang sinunog din ng sospek ang ilang gamit nila kaya sinaway nila. Pero imbis na tumigil, nagtago raw ang sospek. Inireport ng mga kapitbahay ang insidente. Pagdating ng mga pulis, pinakiusapan nila ang lalaki na lumabas ng bahay. Sumunod nung umpisa ang sospek pero bigla na lang nagpumiglas at nakipagpambuno sa mga pulis habang inaaresto. Nasugatan pa ang isa sa umaarestong pulis. Takutan na ako diretso. Pang balay. Sa sulod. Sulod sa balay. Alam na ako. Na lagot mong gusto pa. Pagalingon. Dati nang may record ng sospek kaugnay ng droga. Yung na-file po na case is supposedly frustrated arson. Pag-amin pa niya, gumagamit pa rin daw siya ng droga paminsan-minsan. Jam Nueva, umaarangkada sa pagbabalita. Pasintabi po sa sensitibong balitang ito, nadiskubre ng mga otoridad ang isang naagnas na bangkay sa isang nakakandadong bahay sa Minglanilla, Cebu. Yan ang umarangkadang balita ni FMR News Cebu correspondent Clark Pasuit. Nabulabog ang mga residente sa barangay Tunghaan sa bayan ng Minglanilla, Cebu dahil sa masangsang na amoy na nagmumula sa isang bahay kaninang tanghali. Agad itong inireport ng mga residente. Dahil nakakandado ang bahay, ginamitan na ito ng bolt cutter para mabuksan ang gate. Nang siyasatin, tumambad ang isang naaagnas na bangkay. Patuloy pang inaalam ang pagkakakilanlan ng bangkay. Iniimbestigahan rin kung may foul play ba sa pagkakamatay ng biktima at kung may kinalaman ba ang may-ari ng nasabing bahay. Clark Pasuit, umaarangkada sa pagbabalita. Patay ang 2 empleyado at sugatan ang isa pa matapos ang pagsabog sa Arms Corps Global Defense Incorporated, isang paggawaan ng bala sa Barangay Fortune, Marikina City nitong Lunes. Ayon kay Police Colonel Jeffrey Fernandez, hepe ng Marikina City Police, ang 3 biktima ay gumagawa ng mga bala gamit ang isang component na kung tawagin ay primer nang mangyari ang insidente. Idineklarang patay ang 2 sa Amang Rodriguez Memorial Medical Center dahil sa tinamong mga injuries sa pagsabog. Isa pang empleyado ang nananatili sa ospital. Iniimbestigahan na ng PNP Explosive and Ordnance Division ang insidente. Inaalam din ng mga otoridad ang anilay pananagutan ng kumpanya. Tumatanggap ng buwanang payola ang ilang pulis na sangkot sa kaso ng mga nawawalang sabongero ayon sa whistleblower na si Julie Dondon Patidongan alias Totoy. Sinabi ni Patidongan na galing sa negosyanteng si Charlie Atong Ang nasabing payola. Nauna nang itinuro ni Patidongan si Ang na siya umanong nag-utos para dukutin at patayin ang mga nawawalang sabongero. Ayon pa kay Patidongan, isang pulis na may ranggong Lieutenant Colonel ang binabayaran ni Ang na hanggang 2 milyong pisong payola buwan-buwan. Aniya, aabot sa 20 pulis ang sangkot sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Posibleng isagawa na ngayong linggo ang unang technical dive sa Taal Lake para hanapin ang mga labi ng mga nawawalang sabongero. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, pangungunahan ng Philippine Coast Guard at Philippine Navy ang paunang pagsisiyasat. Sabi ni Remulla, humiling na sila ng 3 specialized equipment na makatutulong sa pagmapa sa ilalim ng Taal Lake. Magagamit din ito para suriin ang sedimentation o latak sa ilalim ng lawa na naaapektuhan na ng ilang pagputok ng bulkan nitong mga nakaraang taon. Samantala, nasabat ang mahigit kalahating milyong pisong halaga ng mga smuggled na sigarilyo sa border checkpoint sa Davao City. Ang negosyanteng nagbiyahe sinubukan pang suhulan ang mga nakabantay na sundalo. Ayon sa Task Force Davao, naharang ang suspect matapos sinubukang ibiyahe ang mahigit
800 reams ng smuggle na sigarilyo na walang kaukulang dokumento. Nagkakahalaga yan ng 670,000 pesos. Arestado naman ang 50 anyos na negosyante na sinubukan pa raw suhulan ng 5,000 piso ang mga sundalong nakabantay. May buwelta ang ilang kongresista sa pahayag ni Senator Juan Miguel Zubiri na isang witch hunt ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. May report si Ryan Paraboles. Rason para ikontrahin. Hindi nararapat para sa isang senator judge sasabihing witch hunt ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang reaksyon ni Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor sa pahayag ni Senator Mig Zubiri na isa umanong witch hunt ang impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Si Defensor ay kabilang sa House Prosecution Panel. Ayon sa kongresista, hindi dapat nanggagaling ang ganitong pahayag sa isang senator judge na inaasahang tatanggap ng ebidensya ng patas at tratuhin ng impeachment bilang isang prosesong nakasaad sa konstitusyon. Sana raw ay hindi na maulit ito. Payo ni Defensor kay Zubiri, limitahan ang mga pahayag sa publiko lalo na ang mga nagpapakita ng prejudgment sa impeachment at sa mga ebidensyang ihaharap sa paglilitis. Ayon pa kay Defensor, ang mga ganitong pahayag ng senator judges tulad ni Zubiri ay nakakaapekto sa pananaw ng publiko kung paano isasagawa ang kaso at ang kabuuan ng paglilitis. Ayon naman kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, hindi witch hunt kundi paghahanap ng katotohanan ng impeachment ni VP Sara. Giit ni Ridon, kailangang hanapin ang katotohanan, pananagutan at transparency. Binigyang diin ni Ridon na mahigit 200 mambabatas ang nakakita ng sapat na batayan para aprubahan at ipadala ang impeachment complaint sa Senado. Payo niya sa mga senator judges, umiwas sa mga pahayag na maaaring magpakita ng pagkiling dahil nakakaapekto ito sa tiwala ng publiko sa proseso. Ryan Paraboles, sumarangkada sa Pagbabalita. Patuloy na nakatenga ang impeachment trial ni VP Sara Duterte. Parang teleserye, maraming plot twist at may mga cliffhanger. At eto ngayon ang latest, tinawag na witch hunt ni Senator Mig Zubiri ang impeachment trial. Layunin lang daw nito na alisin sa pwesto ang bise para may ibang umupo o kaya ay mabawasan ang kalaban sa 2028 elections. At para pag-usapan yan, makakausap natin si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Magandang hapon po, Congressman Terry. Welcome po sa Arangkada Balita. Jack Batallones po at Nina Corpus. Magandang hapon, Jack. Magandang hapon, Nina. Yes, Congressman Terry, mukhang isa kayo sa mga na-trigger sa binigay na statement po ni Senator Zubiri. Ano po yung reaction niyo po dito? Well, katulad po ng binanggit natin kanina, hindi po ito witch hunt. Ito po ay hunt para sa katotohanan. Ito po ay hunt para sa accountability. Ito po ay hunt para sa transparency sa paggamit po ng pondo ng bayan. So, ibig sabihin, kailangan po talagang magtuloy. Ito pong impeachment proceedings po na ito, dahil talaga naman po nakita ho ng mga kababayan ho natin, yung pong mga peking pangalan, wala hong mga birth certificate, walang death certificate, wala hong marriage certificate sa ating pong NSO. So, paano ho natin pipigilan? Paano ho tayo magmo-motion to dismiss na lang po dito po sa impeachment trial po na ito? Oo, pero sinabi rin naman ni Senator Zubiri na gusto niyang matuloy pa rin itong impeachment. I think malinaw naman yun. Sabi niya, ilabas pa rin ang ebidensya. And then, that's when you decide, ano. Pero yun nga, very confusing lang kasi pag sinabi mong witch hunt para ma-eliminate daw yung, kumbaga, number 1 sa survey for president, mga ganyan, ano. Medyo nakaka-apekto po yan sa impeachment, hindi ho ba, as congressman? Well, very important ho na maglinaw ho tayo na within the rules of impeachment po ng Senado mismo, nakalagay po ron yung provision on political neutrality. So, ibig sabihin, talaga ang dapat pong decorum ng ating pong senator judges, with due respect sa kanila, talagang hindi ho talaga dapat sila nagbibigay ng mga statements tending to favor or not favor. Ito pong buong proseso po ng impeachment po natin. Very clear po yan sa rules nila. So, pagkahotingin ko, sinasabi halimbawa nila na this is a witch hunt or halimbawa, parang sinasamahan ho nila yung Vice Presidente doon sa kanya pong lakad abroad, parang hindi po ito tumatalima dito po sa panawagan, sa provision ng political neutrality ng ating pong senator judges. At nagagulat ho ba kayo, Attorney Terry, sa mga ganitong klaseng statements na dapat partner niya, naririnig natin mula sa Defense Counsel sa naman lang ni VP Sara, pero naririnig natin sa mga senator judges. Ano ho tingin niyo po dyan? Siyempre,
very concerning po yung ganito pong mga pahayag. Pero, well, we have faith naman po sa atin pong Senate Impeachment Court, no, na ultimately, they will fulfill their constitutional mandate, that they will not move for the dismissal without hearing the evidence, kundi talaga magkakaroon po ng full-blown trial at sa dulot-dulo, kung talagang kailangan mong mag-acquit or kung talagang kailangan mong mag-convict, batay sa ebidensya po nila, ito gagawin. Para po sa inyo, Congressman, may nagsasabing ang impeachment trial ay isang uri raw ng political maneuvering versus accountability. Ano po ang inyong masasabi dyan? Well, very clear ho na the impeachment proceeding is a legal exercise, but it is also a political exercise, no? Pero very important ho na maglinaw na even if it is a political exercise, meron po nga mga batayan kung bakit po tayo nag-impeach. Ibig sabihin, meron po articles of impeachment, meron tayong pinag-usapan na betrayal of public trust. Meron po tayong pinag-usapan dito na paggamit ng confidential funds, no, para sa hindi natin na kilalang mga tao, paggamit ng confidential funds para doon po sa napakataas na presyo ng upa para sa mga safe houses. So, samot-saring mga ebidensya po ito na dapat hong mailatag sa impeachment court under a full-blown trial at hindi ho sa pamamagitan lamang ng pagbasura through a motion to dismiss. Pero yun nga, Congressman, speaking of betrayal of public trust, hindi ho ba nyo nakikita na parang in a way, itong nangyayari, yung mga delay ay betrayal of public trust na rin para sa inyo? Well, syempre, alam po ninyo, marami ho talaga nangyayari. We are actually in flux dahil nagpalitan ho ng mga kongreso. No? So, we will give, of course, the Senate the benefit of the doubt, no, na ultimately naman ho, malalaman ho natin ang magiging sitwasyon in less than 2 weeks, no? Pagka ho nagkaroon na po ng bagong liderato ang Kongreso, bagong liderato ang Senado, more or less magkakaroon po ng aktual na direksyon kung ano na ho talaga yung mangyayari po rito. So, sa dulo-dulo, umaasa po ang Kongreso, mga kongresista, na talaga naman po tuloy pa rin ang impeachment trial. In fact, I'm quite certain yung pong impeachment panel ng 20th Congress ready and willing to prosecute the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. Pero ano ba yan? Mapapalitan ba yung set of prosecutors, no? Kasi may incoming 20th Congress, no? Magboboto uli kayo? Ikaw ba ay magpipresenta rin na sumali sa prosecution panel? Well, alam po ninyo, marami hong magagaling ng mga abogadong papasok, no? So, si dating Senador Laila de Lima, kongresista na po ngayon, si Attorney Chel Jokno, kongresista na rin po ngayon, nagsabi ho sila na gusto ho nila na sumama po dito sa impeachment panel po ng 20th Congress. So, marami ho. Hindi naman ho tayo kailangang kasali pa dyan, no? So, pero yung ganito po nga paglilinaw sa atin po mga kababayan, sa usapin po ng proseso ng impeachment trial, gagawin at gagawin ho natin dahil trabaho po natin ito bilang kongresista, no? Pero, ayun na nga, katulad na binanggit ko, I think, kung sino man ang kongresista ang bahagi po ng 20th Congress na talagang sasali sa impeachment trial, willing and able to prosecute po the impeachment trial of VP Sara. Congressman, maging part kayo ng 20th Congress. Nakikita niyo ho ba na mas magiging smooth yung relationship ng dalawang kapulungan ng Senate at Congress? Kasi nakita niyo naman sa 19th Congress, talaga nagbanggaan, pati nga sa sahod, di ba? Di pa sila nagkasundo. Tingin niyo dito sa 20th Congress, are you optimistic na mas magiging maayos yung relationship? Well, syempre, there is always a reason to hope, no? Pero alam po ninyo, dapat hindi naman ho natin inaasahan na maging happy-happy na lumulat. Ibig sabihin, kaya naman nagdedebate dahil may kanya-kanyang mga paninindigan Hindi ba? So, halimbawa, sa usapin po ng pagtaas ng sahod, paninindigan ng Senado na parang pagbigyan yung mga may-ari ng mga kumpanya, pero paninindigan ng Kongreso na talagang justified ito po 200 pesos across the board wage increase. No? So, ikinasa po nila yan. So, ibig sabihin, I'm quite certain, magkakaroon pa rin ho ng mga malalaking mga debate sa 20th Congress po na ito. And very important naman sa dulo-dulo, magkaroon po ng actual na resolution na magbe-benefit po ang ating mga kababayan. Alright, maraming salamat sa inyo, Bicol Saro, Party List Representative, Attorney Terry Ridon. Maraming salamat. Sir. Ipinonoklama na ng COMELEC si Benny Abante bilang halal na kinatawan ng 6th District ng Maynila. Isinagawa ang proklamasyon isang araw matapos maglabas ang COMELEC Anbank ng Certificate of Finality at Entry of Judgment kaugnay ng disqualification ni Joey Chua. Batay sa records, wala umanong inilabas na restraining order ang Korte Suprema
sa inilabas na resolution ng Anbank noon June 13. Kaya kanina, opisyal nang idineklara ng City Board of Canvassers si Amate bilang halal na kinatawan ng 6th District of Manila. Kung meron man isang text message na ayaw mong matanggap, malamang ito na. Inulunsad kasi ng MMDA ang SMS at email notification ng mga motoristang mahuhuling lumalabag sa No Contact Apprehension Policy o NCAP. Narito ang report ni Mari Ocampo. Magdadalawang buwan nang ipinatutupad ang No Contact Apprehension Policy o NCAP ng Metro Manila Development Authority o MMDA. Pero maraming motorista pa rin ang naguguluhan kung papaano nila malalaman kung may violation sila. Ilang linggo na ang nakaraan nang ilunsad nila ang May Huli Ka app at website kung saan malalaman mo kung may violation ka. Dapat mo lang ilagay ang plate number ng iyong sasakyan. Kahapon, mas pinadali pa ng MMDA ang sistema matapos nilang ilunsad ang text at email system ng NCAP. Ayon kay MMDA Chairman Secretary Don Artes, mabilis matatanggap ng driver ang SMS notification. Sabi ng MMDA, magmumula mismo sa kanila ang text message at tiniyak na hindi ito magagamit sa panluloko. Less than a minute after po ma-validate yung huli. I think it's working naman po. At ito po ay tie-up natin sa isang telecommunications company. Kaya po siguro maayos din po yung ating text notification. Pero nilinaw ng MMDA na dapat updated sa Land Transportation Office ang contact number mo para makatanggap ka ng text notification kung may huli ka. Yung instances din po na hindi pa nalilipat yung registro, baka may number po doon pero sa previous owner pa. So, yung current po na owner ay hindi po makakatanggap ng text notification. Yung dati pa pong may-ari. Ipapadala ang text sa mobile phone number sa pangalan na nakarehistro ng sasakyan at isasagawa ito sa pakikipagtulungan ng isang telecommunication company. Nilinaw ng MMDA, tanging ang mga motoristang mahuhuli ng artificial intelligence capable cameras ang mapapadalhan ng text message at hindi ang mga mahuhuli ng traffic enforcers. Mari Ocampo, umaarangkada sa pagbabalita. Usapang NCAP pa rin, pinag-uusapan na ngayon ng MMDA at Metro Manila Council or MMC na gawing community service na lang at hindi multa ang parusa sa mga NCAP violators na motorcycle riders. Umaaray na kasi sila sa taas ng multa ng ilang traffic violations. Ayon kay MMDA Chairman Secretary Don Artes, kinukonsidera na nila ito pero pag-uusapan pa nila ng MMC kung anong klaseng parusa o serbisyo ang kanilang ipapataw. Pinag-uusapan na lang namin internally ay ano po yung menu ng pwedeng community service. Magwawalis ba yan? Magta-traffic ba yan? Magmumulta o magwawalis? Yan ang pinag-iisipan ngayon ng MMDA at MMC matapos hilingin ng mga motorcycle riders na gawing community service na lang ang parusa sa kanilang traffic violations. Ibig sabihin, imbis na multa, magwawalis, maglilinis ng kanal o magta-traffic ang kanilang parusa. Ikaw mga kaarangkada, pabor ka ba dito? Kung oo, ano ba ang dapat na ipagawa sa kanila? Pakinggan natin ang inyong masasabi. Okay lang po. Unang-una kasi makakatulong tayo sa mga di ba? Saka hindi na rin hassle. Pabor ako. Mas maganda kung hindi ka nagbabayad, saka maglilinis, nakatulong ka pa. Nakalinis ka pa ng komunidad. Pwede naman. Kasi yung kikitain namin, halos mapupunta lang dun sa ticket violation namin. Pabor naman. Mas mainam na yun kaysa magbayad tayo ng Pwede. Paglilinis sa kalsada, pwede. Para kung mauhuli man kami, wala na ticket. Pabor po ako. Basta po, depende po sa community service po. Kahit maglinis lang po sa kalsada po, pero huwag naman po yung isang linggo. Hindi ako sangayon. Aabuso yung mga motorista. Kayang gawin eh. Diba, ikaw partner, ang tingin mo parusa dapat sa kanila? Ang hirap na naman. Pwede siguro sila Baka pwedeng pumili. Gawin silang CCTV, nakapwesto sila sa... Oo. Sila yung pero yung palit sa magta-traffic, sila na nga nag-violate ng diba? traffic, tapos
sa traffic. Parang baka lalo kumita akong- pa mga yan. Yun na Diba? nga. Oo. Okay. Sa aming pagbabalik, Public Interest Lawyer Attorney Dino De Leon iginiit na wasto at naaayon sa konstitusyon ang pagtanggap at pag-aproba ng Kamara sa impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Yan at iba pang issue kaugnay ng impeachment trial sasagutin sa isang usapang no filter. Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Ihahain muli ni Lanao del Sur Representative Zia Adjong ang mga panukalang batas laban sa disinformation, extrajudicial killings, pogos at iba pang issue na tinalakay sa Tri-Committee at Quad Committee ng Kamara. Narito ang report ni Angela Babad. Congress. Kasama ang mga mambabatas ng House Young Guns, ihahain muli ni Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong ang mga panukalang batas na tinalakay sa Tri-Committee at Quad Committee ng Kamara. Itinatag ang Tricom nitong 19th Congress para tugunan ang lumalalang problema sa online misinformation at disinformation. Hunyo nang aprobahan ng Kamara ang mga rekomendasyon ng Tricom. Kabilang narito ang panukalang batas na tutukoy at magpapataw ng parusa sa mga nagpapakalat ng maling impormasyon online, pag-obliga sa mga digital platform at social media influencers na sumunod sa pamantayan ng content accuracy at pagpapabuti ng tax compliance ng mga digital content creator. Anya, nananatiling nakatuon ng komite sa transparency at pananagutan. Layunin anya nila na bigyan ng tamang impormasyon ang publiko. Samantala, naglabas ang Quadcom ng 5 panukalang batas noong Hunyo. Kabilang dito ang pagtuturing sa extrajudicial killings bilang heinous crime, pagbabawal sa mga operasyon ng pogos, pagbawi sa mga ari-ariang iligal na nakuha ng mga dayuhan at pagpapatibay sa enforcement ng customs laban sa smuggling at iba pang iligal na gawain. Inilarawan ni Adyong ang mga isyong tinututukan ng Quadcom bilang mga agarang usapin na nagpapakita ng kakulangan sa pagpapatupad ng batas at banta sa national security. Angela Babad, umaarangkada sa pagbabalita. Nagsorry na ang vlogger na si Josh Mojica matapos masita ng LTO dahil sa pagbibideo habang nagmamaneho. Sa isang pahayag, kinumpirma ni Mojica na siya ang nasa viral video na nagmamaneho ng isang luxury car. Inaako niya raw ang kanyang pagkakamali. Natanggap na rin daw ni Mojica ang show cause order na inihain sa kanya. Nananawagan din siya sa mga kabataan na huwag gayahin ang kanyang pagkakamali. Nauna nang pinatawan ng 90-day suspension ang lisensya ng naturang vlogger. Pinag-aaralan na ngayon ng Malacanang ang mga hakbang kaugnay sa issue ng online gambling sa bansa. Sagot yan ng Malacanang sa naging pahayag ni Senator Juan Miguel Zubiri na valedictorian na ang Pilipinas sa online gambling. Bukod kay Zubiri, naghayag na rin ng pangamba ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines sa online gambling na anilay sumisira sa pamilya at sa mga kabataan. Ilang mambabatas na rin na naghahain ng mga panukalang batas kaugnay dito. Maging ang dating Presidential Anti-Graft Commissioner na si Attorney Nicasio Conti naghayag ng pagtutol. Aniya, dapat gayahin sa Pilipinas ang Italy na nagpatupad ng ban sa online gambling ads para maiwas ang mga kabataan sa pagsusugal. Sinabi naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na kabilang sa tinitingnan ang proposal mula sa Department of Finance na naglalayong itaas ang buwis sa online gambling. Pag-aaralan po yan dahil baka sabihin naman nila, nako, ang freedom of expression na naman ang, ang sinasawata natin dyan. So pag-aaralan po lahat yan at mabigyan ng tamang direksyon at judgment on that matter. Siniguro ng Malacanang na maayos pa rin ang sistema ng bayaran sa mga ospital sa kabila ng pahayag ng ilang pribadong ospital na hindi muna sila tatanggap ng guarantee letters. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, nasa 39 na pagamutan lang sa Batangas ang may kailangang isaayos ang mga dokumento kaya naantala ang bayad. Giit ni Castro, may mga DOH hospital naman na pwedeng puntahan nang hindi na kailangan ng guarantee letter. Kabilang dito ang Philippine Heart Center, East Avenue Medical Center at National Kidney and Transplant Institute kung saan ang mga social worker ang tumutulong sa mga pasyenteng hindi makabayad agad. Doon po sa maniningil ng mga hospitals, kumpletuhin lang po yung inyong mga dokumento dahil po ang DOH ang sinasabi sa atin ay may sapat na pondo.
Sa aming pagbabalik, pinakamalaking digital infrastructure project inilunsad sa Leyte. Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Mga karangkada, live traffic update muna ulit tayo. Ang nakita nyo sa inyong mga screens ay ang feed mula sa MMDA Metro Base. Situation ito dyan sa may EDSA Mega Q-Mart at nakikita nyo nga na dito sa left side, southbound lane ng EDSA, yung mga galing ng Quezon Ave at East Avenue, may konting pagbagal na rin pagbaba ng Kamuning Flyover. Yan yung mapapunta ng Cubao at papunta ng Mandaluyong at Makati area. Nagkakaroon ng pagbagal dyan kasi may underpass pagdating dyan sa may Cubao. So nagkakaroon ng bottleneck. Samantalang nasa dulo ng inyong mga screens, yan naman yung northbound lane ng EDSA. Yan yung galing ng Mandaluyong, papunta ng Quezon City, papunta ng Kamanava area. Volume ang nakikita natin problema dahil siksikan ngayon yung mga sakyan dahil uwian na galing sa trabaho. So paakit ng Kamuning Flyover, pababa ng Quezon Avenue ay mabigat na ang daloy ng trapiko. Samantala, ito naman ang sitwasyon dyan sa may EDSA Monumento. Nakita natin, basa ang kalsada, kaya ingat mga karangkada. Ang nakita nyo sa right side ng inyong mga screens, maluwag naman ang daloy ng trapiko pero nagkakaroon lang ng build-up doon sa may stoplight. Itong nasa right side ng inyong mga screens, ito yung galing ng Monumento at papunta ng North Avenue, papunta ng Quezon Avenue. Walang magiging problema ang mga motorista na southbound lane ng EDSA mula sa Monumento. Samantala, nasa left side ng inyong mga screens, yung nakita nyo mabagal ngayon ang daloy ng trapiko, ito yung galing ng North Avenue, galing ng Balintawak at pumapasok to ng Kamanava area. Papunta yan ng Caloocan, Malabon, Navotas at Valenzuela. Again, ingat mga karangkada. Inilunsad sa Palo, Leyte ang pinakamalaking digital infrastructure project ng pamahalaan. Layon niya na gawing internet-ready ang buong bansa. May umaarangkadang balita sa FMR News Tacloban correspondent Don Chu. National Broadband Program in DIC Region. Pinuri ni re-elected Leyte Representative Martin Romualdez si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa matagumpay na paglulunsad ng Phase 2 and 3 ng National Fiber Backbone sa Palo, Leyte kahapon. Ito ang isa sa pinakamalaking digital infrastructure project ng gobyerno ngayong taon na naglalayong magkaroon ng mas abot kaya at maaasahang internet connection sa buong bansa. Ayon kay Romualdez, ang hagbang na ito ng Administrasyong Marcos ay nagpapaiwatig na seryoso ang pamahalaan sa pangakong magkaroon ng internet ang bawat sulok ng bansa, lalo na't ito raw ay may tuturing ng pangangailangan ng bawat Pilipino ang magkaroon ng access sa internet. Dagdag pa ni Romualdez, malaki ang may tutulong nito lalo na sa kanyang mga kababayan sa Eastern Visayas na napag-iwanan na. Malaki rin aniya ang may tutulong ng inilunsad na libreng Wi-Fi access sa makasaysayang Leyte Landing Memorial Park. April 2024 nang simulan ang nasabing proyekto sa Ilocos Norte hanggang Quezon City. Ngayon ay inilatag na rin sa Eastern Visayas ang halos 2,000 kilometro ng fiber optic cable. Malapit na rin pasimulan ang parehong proyekto sa Mindanao ngayong taon. Target nito na malagyan ng net connection ang nasa 1,000 tanggapan ng gobyerno sa 20 probinsya sa bansa. Mahigit 17 milyong internet users naman ang makikinabang nito. Layunin din ng proyektong ito na mapababa ang halaga ng internet sa bansa. Sisiguraduhin naman ni Romualdez na isasama sa 2026 national budget ang suporta para sa digital infrastructure project ng gobyerno tulad nito. Don Leandro Chu, umaarangkada sa pagbabalita. Ipinatawag ng Department of Foreign Affairs si Chinese Ambassador Wang Xilian kaugnay sa ipinataw na sanksyon laban kay dating Senador Francis Tolentino. Ayon sa DFA, bagamat karapatan ito ng China, ang ginawa nitong sanksyon sa isang tinatawag na democratically elected official ay hindi tumatalima sa hakbang ng Beijing ng mutual respect at dialogo sa pagitan ng dalawang bansa. Pinaalala ng DFA sa Chinese Ambassador na sa ilalim ng demokrasya mahalaga sa Pilipinas ang freedom of expression. At dahil sa batas ng Pilipinas ng separation of powers sa 3 branches ng pamahalaan, mandato ng mga senador at iba pang elected officials na alamin ang mga bagay-bagay na may kinalaman sa national at public interest. Suportado ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mahakbang para mas maging transparent pa ang gobyerno. Kasabay ito ng panukala ni Senator Francis Cheese Escudero na ibasura ang bank secrecy law para sa mga opisyal at empleyado ng gobyerno.
Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, walang nakikitang problema ang Pangulo sa pagbubukas ng bank records bilang bahagi ng pagpapatibay ng accountability sa serbisyo publiko. Naninindigan din ang administrasyon sa malinis na pamamalakad at patuloy na sinusuportahan ang mga reformang makakatulong sa paglaban sa korupsyon. Ang Pangulo po ay sang-ayon po at dapat lamang po nating ipatupad itong accountability and transparency sa gobyerno. So hindi po tayo magkakaroon ng negatibong sagot mula sa Pangulo. Nananawagan si Leyte 1st District Representative Martin Romualdez sa mga mambabatas sa Central at Southern Luzon na suportahan ang bagong Pilipinas agenda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa pulong kasama ang mga kinatawan mula sa Region 3 at 4, inihain niya ang legislative roadmap para sa 20th Congress kasabay ng pagpresinta ng 20 panukalang kanyang isinumite. Kabilang sa mga batas na ito ang Rice Industry and Consumer Empowerment or RICE Act, strengthening ng Philippine Healthcare System Act, Cybersecurity Act at marami pang iba. Ayon kay Romualdez, ang mga hakbang na ito ay hindi lang bilang pagsuporta sa mga plano ng Pangulo, kundi tutugon din sa mga totoong pangangailangan ng bansa pagdating sa food security, healthcare, edukasyon, trabaho, digital governance at national security. Dagdag pa niya, trabaho ng mga kongresista na tiyaking inaabot ng kaunlaran ang lahat ng barangay, distrito at bawat Pilipino. Umuulan tuwing umaga, may inaasahan ba tayong sama ng panahon? Alamin natin yan mula kay Pag-asa Weather Specialist Ana Cloren. Ana, ano in-expect natin na weather throughout the week? Yes po, magandang hapon, magandang gabi na po sa ating lahat. No? Ngayon po, habagat pa rin yung inaasahan natin na magdudulot ng mga kalat-kalat na pagulan, mga pagkidlat at pagkulog dito po sa may bahagi ng Ilocos Region, Batanes at Babuyan Island. So sa mga nabanggit na lugar na yan, posible rin po dyan yung occasional na malalakas na buhos na mga pag-ulan, kaya ingat po sa ating mga kababayan. Gandi po dito sa Metro Manila, Central Luzon, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Bangsamoro, Sorsogen, Apayao, Abra, Benguet, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Palawan, Antique, Aklan at ang nalalabing bahagi pa ng Cagayan Valley ay makakaranas din po ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan, dala nga rin po ito ng habagat. The rest of the country naman ay generally maaliwalas na panahon ang inaasahan natin, ngunit posible pa rin yung mga isolated rain showers ngayong hapon hanggang sa mamayang gabi. Meron po tayong low pressure area na minomonitor, nasa labas po ito nating area of responsibility at mababa po ang tsansa na mag-isang bagyo at inaasahan natin na o hindi rin po natin ito inaasahan na magkakaroon ng direkta epekto sa anumang bahagi po ng ating bansa. So hanggang sa weekend po, no, inaasahan natin na habagat yung magpapaulan at makaka-apekto sa malaking bahagi po ng ating bansa. At yan lang po yung latest dito sa The Forecasting Center. Ito po si Ana Cloren. Yes, Miss Ana, may questions lang. No? Unang-una, yung nararanasan natin na tuwing ulan, tuwing umaga ito, habagat ba to the rest of the week ganito or Yes, pwedeng mag-iba-iba din yung oras? Opo, yung nararanasan po natin ng mga pag-ulan ay dala po ng habagat. So yan po yung usual pattern po ng habagat po natin. No? Yung ulan po niyan, madalas hapon, gabi, at madaling araw. Then yung habang papatanghali po, dun po mababa yung chance ng mga pag-ulan. Or halos parang, sabi na po natin may break po no, habang papatanghali. Pero yun nga po hapon, gabi, at lalo na po sa madaling araw, may mga pag-ulan. And Miss Ana, alam ko na balita over the weekend, sinabi may 2 bagyo ngayong week. Tuloy ba to or nawala na yung possibility na yan? Opo, ngayong buwan po ng Hulyo ay meron po tayong 2 hanggang 3 bagyo na inaasahan na posible pong pumasok sa ating area of responsibility. So sa ngayon, nakakaisa na po tayo si Bagyong Sibising at sa ngayon, yun nga po, nabanggit ko, may LPA tayo minomonitor pero hindi naman po natin inaasahan na magiging bagyo at malayo rin naman po sa ating bansa. At di po natin, dahil po dyan, mahaba pa naman po yung July, no? Posible pa rin po yung 1 hanggang 2 bagyo. Okay, maraming salamat, Ana Cloren ng Pag-asa. Sa aming pagbabalik, Pinoy na proud teduray nagtapos
na cum laude sa Yale University sa Amerika. Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Okay mga karangkada, live traffic update ulit tayo mula sa MMDA Metro Base. Ang nakikita nyo sa inyong mga screens ay ang traffic situation dyan sa may EDSA Kalayaan. So Makati area ito sa mga nakikinig. Nasa southbound lane ng EDSA, ito yung galing ng Mandaluyong at papasok ng Makati. Nako, mabigat ngayon ang daloy ng trapiko sa southbound lane ng EDSA. Kung kanina maluwag doon sa may bandang parte ng Mandaluyong. Ngayon, naiipon sila pagdating dito sa may Buendia area. Volume yung nakikita nating problema. Sa mga oras na ito, mabagal sila habang papasok na ng Buendia at pagkalagpas ng Rockwell. Samantala, sa right side ng inyong mga screen, sa mga nakikinig dyan ay medyo may konting build-up, no? Yung kanina ko nakita, yung mga galing ng Pasay, Makati, papunta ng Guadalupe, nagkakaroon ng build-up. So yung mga motorista na nagdo-drive ngayon, ng galing ng Pasay at galing ng Makati, yes, makakaranas kayo ng traffic pagpasok ng Guadalupe area, papasok din ng Mandaluyong, which is natural naman dahil rush hour ngayon. Samantala, kamustahin din natin ang sitwasyon dyan sa may Quezon Avenue, Corner Scout Chuatoco. Ito yung papunta dyan sa may FPJ Avenue. Nako, unahin natin itong right side ng inyong mga screens. Mabigat ang daloy ng trapiko ngayon. Ito yung galing ng Welcome Rotonda at galing ng Espanya. Papasok ito, nakapasok na ng Quezon City at papunta ito dyan sa may FPJ Avenue, papunta ng Quezon Memorial Circle. So yun nga, dahil rush hour ngayon, nag-uuwian galing sa trabaho at sa eskwelahan ay mabigat ang daloy ng trapiko. Samantala, nasa left side ng inyong mga screens, ito naman yung galing ng Quezon Memorial Circle at papasok ito ng Skyway on-ramp at papunta ito ng Espanya at Welcome Rotonda. Medyo moderate ang takbo ngayon ng traffic sa area na iyan. Sinampahan ng gasong kriminal ng Bureau of Internal Revenue ang dalawang large-scale illicit cigarette operations na nagresulta sa pagkawala ng aabot sa 796.95 million pesos na estimated revenue. Ayon sa BIR, ang tax evasion cases ay inihain sa Court of Tax Appeals noong Hulyo 1 laban sa nasa likod ng illegal na cigarette operations sa Valenzuela City at San Rafael, Bulacan. Dagdag pa ng BIR, nakakita sila ng 600 master cases ng untaxed cigarettes sa mga warehouses na mga ito ng Nobyembre ng nakaraang taon. Isang hiwalay na kaso ang inihain sa korte sa Chinese na pinaniniwalaang nagpapatakbo ng illegal na cigarette manufacturing facility sa San Rafael, Bulacan. Nako, ito partner, kakaiba to. Shabu na may gatas o gatas na may shabu? Ito ang nadiskubre ng pinagsanib na puwersa ng Philippine Coast Guard, Bureau of Customs at Philippine Drug Enforcement Agency nang inspeksyonin ang isang cargo sa Manila International Container Port kahapon. Ilang crystal-like substances na hinihinalang shabu ang nakitang inihalo sa powdered milk. Sa ginawang inventaryo, umabot sa 106 na pakete ang kanilang nakumpiska na nagkakahalaga ng 749 million pesos. Kasalukuyang iniimbestigahan pa kung saan nanggaling ang kargamento at kung kanino ito dadalhin, pero tukay na ang consignee nito. Tiniyak ng Department of Agriculture na nananatiling mura ang mga ibinebentang mga gulay sa merkado. Ayon sa DA, mabibili ang itlog sa halagang 8 pesos hanggang 10 pesos ang isa. Ang bawang, 160 pesos per kilo. Sibuyas pula o puti ay nasa 140 pesos per kilo. Habang ang kamatis nasa 50 pesos per kilo at 160 per kilo naman ang siling labuyo. Para sa mga isda, nasa 130 pesos per kilo ang tilapia, 150 pesos per kilo ang tambakol at 120 pesos per kilo ang galunggong. Ang hipon nasa 190 pesos kada kalahating kilo. Ang karning baboy naman 380 pesos per kilo, laman at pork chop at 460 hanggang 480 per kilo ang yempo. Sa manok, ang buo ay nasa 200 to 230 per kilo. Ang thigh, leg at breast part naman ay nasa 210 hanggang 230 pesos per kilo at ang leeg ay nasa 130 pesos per kilo.
Yes, so handa na yung grocery list mo. Oo Nakita nga mo, mukhang pwede na ako doon sa leeg na 130 pesos. per Mas kilo. mura ba ngayon? Lumalabas ba na mas mura? Or Depende. if you compare? Depende sa item na bibilin mo at depende rin kung saan mo bibili. Kasi kung bibili ka sa mga public market, of course, mas mura. Mas mura yun, oo. Pero bukod doon, may mabibili ka pa mas mura sa mga talipapa. Yun nga lang, nakabilad yun sa usok. Yun nga eh. So, Oo, di ba? Medyo... depende yung lokasyon rin nila. Pag nag-grocery ba, choice cuts ang kinukuha mo? Or ano? Halata bang hindi ako yung nag-grocery? Okay. Ako kasi pinipili ko choice cuts or gano'n. talaga? Oo. Dati, pero minsan pwede ka magpa-chop ng manok. Minsan nakakamura. Oo nga. Diba? Pinanghalata mo naman ako, partner. In-order ko kasi, tapos dinideliver. Para meron kasi akong ganito yan. Maganda rin may kakilala ka na trusted na butcher. So sila na lang yung text mo, orderin mo, i-deliver na lang nila sa inyo. At least meron kayong relationship. Pag niloko ako, mahabol. pahiya siya. Oo nga. O hindi na ako o-order uli. Okay. Iginiit ng Public Interest Lawyer and Trustee of Human Rights and People Empowerment Center na si Atty. Dino De Leon na ang mga hakbang ng Kamara ay may presumption of regularity o ginagawa ng tama at naaayon sa batas kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ibig sabihin, pinaniniwalaan na ang Kamara ay kumilos ng wasto at naaayon sa 1987 Constitution sa pagtanggap at pag-aproba ng impeachment complaint. Kung meron mang gustong sumalungat dito, dapat ito ay mula sa kampo ng Vice Presidente at hindi mula sa mga senator judges na inaasang magiging patas sa paglilitis. Ganito rin ang naging pahayag ni Attorney Antonio Bucoy, tagapagsalita ng House Prosecution Team. Ang pahayag nilang ito ay kasunod na rin ng mosyon ni Senator Judge Ronald Bato de la Rosa na ibasura ang impeachment proceedings. At para makuha natin ang ibang perspective naman tungkol sa impeachment trial ng Vice Presidente, makakasama natin ngayon ang isang public interest lawyer and trustee of Human Rights and People Empowerment Center, si Atty. Dino De Leon. Magandang gabi po, Atty. De Leon. Welcome ulit sa Arangkada Balita, Jack Batallones po at Nina Corpus. Magandang gabi, Jack and Nina at sa lahat ng ating mga manonood. Yes, attorney, nako, sabi ko nga, expert na rin kami ni Nina sa Hindi usapin ng na impeachment. Itong impeachment na to. Kasi ang tagal eh. Oo eh. So, pero ito, Attorney naiinip na Dino, tayo. ang daming hinihingi ng Senate, di ba, nandun yung certification kung kung ba naaayon ito sa Constitution. Then, nung nag-reply na yung Senate, ang Kamara, humingi pa sila naman ng certification na kung sumasang-ayon ba yung 20th Congress. Very necessary ba to? Talaga, very careful lang ba itong impeachment court or talagang delay lang itong mga nangyayaring ito? Well, alam mo, ang nakalagay sa Constitution, nandiyan yan sa public accountability part ng ating Constitution. And kung nakalagay yan sa Constitution, alam mo, yung Constitution kasi Constitution yan ng sambayan ng Pilipino. Meaning to say, ang intention ng framers dyan ay simple. Gawing simple ang proseso. At walang nakalagay dyan na kailangan itong mga certification na to, kung ano-ano pa bang mga palabok ang gustong required ng impeachment court, no? Ang nakalagay sa Constitution, forthwith, hindi yung i-dribble nila ng i-dribble. Para sa akin, no? Para sa marami ko ring mga nakausap na mga abogado, ito ay tinatawag natin pagdi-dribble ng Senado. And hindi natin na masabi kung trap din yan, no? Na kumbaga kung kailangan ulitin ng Kongreso yung kanilang proseso, hindi kaya mako-consider yan as a reinitiation of the impeachment proceedings, which would violate yung one initiation only of the impeachment per year. Kasi parang inulit nila yung proseso nila, which means that they're reinitiating it. So dapat maging careful din yung House of Representatives dito sa pag-comply na ito. At any rate, kailangan natin pag-isipan, no? Ano pa bang purpose itong Senado na ito? Kasi supposedly, ang intention ng Constitution sa isang Senado is pangalagaan ang ating national interest. At ang national interest natin is to make sure na accountable yung mga pinakamatataas na opisyal ng bansa. Mukhang hindi na ginagampanan ng Senado yung trabaho nila ng command ng Constitution and to protect our national interest. Kaya after nitong trial, kailangan pag-isipan natin, kailangan pa ba itong Senado na ito? Kasi parang hindi nila ginagawa. Ang dami nang nananawagan na i-abolish yung Senado. Kailangan na rin nating
pag-isipan yan bilang taong bayan dahil ang nakikita nating Senado ngayon, sadly, tamad at nag-aabogado para kay Sara Duterte. Hindi na nga kinakailangan ng abogado ni Sara Duterte kasi wala pa nga silang ginagawa. Yung mga motion, yung mga nagiging balakid sa impeachment proceedings, which is our solemn accountability process, yung mga senador mismo. Saan ka naman nakakita na yung mga judges ang nagmo-motion? Saan ka naman nakakita na yung mga judges mismo ang nag-aabogado at wala pa nga yung mga abogado dito? It's just sad, no? It's just sad, and we are seeing a Senate na nagiging balakid sa hustisya at sa accountability. Pero kita naman natin na parang wala silang pakialam kahit sabihin natin it's just sad, nakakahiya yung ginagawa nila sa tingin ng ibang tao, no? Ay talagang nakikita mo na parang ginagawa nila lahat ng rason or teknikalidad or lahat ng nasa batas. Kasi meron rin silang argument na 'di ba, na pwedeng pagdating nung panahon na yun, pwedeng i-dismiss, pwedeng pwede mo na sabihin guilty agad kahit wala pang proseso. So, ang dami na hong nalalaman ng taong bayan, pati po kami, nako-confuse na. Sa dami ng interpretation po sa nangyayari sa impeachment. Ano po Well, importante na huwag tayong magpa-trap doon sa mag-fall doon sa trap na nilalagay nila na lituhin tayo. Dahil ang sinabi ko nga, ang konstitusyon, ang intention niyan maging understandable sa taong bayan kasi it's the highest sovereign act of the people. Meaning to say, ang tinatawag natin diyan sa pag-aaral ng batas, verbale, literal yung talagang sinasabi nung meaning. Hindi natin kailangan mag-overcomplicate dito. Ang sinabi, mag-trial ka na pagkatapos ng initiation. Ngayon, kung kinukomplika nila yan, ang intention talaga nila ay lituhin tayo. Bumalik tayo sa essence ng Constitution. It's a very simple document. We should proceed with trial forthwith. Tama na yung puro palabok nito mga senador na ito. At para sa akin, kailangan ma-remind yung mga senador na ito. Siguro naman, dapat by now, alam nila na meron lang silang hiram na kapangyarihan, no? Temporary lang ito. Ibig sabihin, they will be judged eventually, not just by us right now, but by posterity. I-re-review itong mga pinaggagawa nila ng mga kabataang Pilipino, no? Ng mga susunod na mga henerasyon, ng ating mga salinlahi. So dapat ayusin nila yung kanilang trabaho. At kung tingin nila, hindi sila maaabutan as of now, hindi sila forever nasa kapangyarihan. And in fact, ang nangyayari, unfortunately, binababoy nila yung institusyon ng Senado. And sana, 'di ba, I call on these senators na tigilan na nila yung pagpaabogado kay Sara Duterte. They have cuddled the Dutertes for far too long. Our institutions and accountability mechanisms have enabled the Dutertes for far too long. Nanuntok na ng sheriff yan, ni hindi man lang nakasumpan ng disbarment na nag-e-enforce ng court proceedings. Nagmumura na yan. Trinete na yung presidente ng Pilipinas. Marami ng questionable dyan sa confidential funds. Anong ginagawa natin? Ba't natin pinapayagan ng mga Duterte ng ganito? At bakit itong mga senador na ito kinakadal pa rin yung mga Duterte? They've cuddled the Dutertes for far too long. Tama na yung pabababoy nila sa institusyon ng Senado. And attorney, siguro message lang natin sa mga kababayan na baka nagsasawa na sa pagtutok dito sa impeachment trial na masyadong matagal na naantala. Well, pinapahaba nila yung proseso, ha. So ay lahat tayo, lahat tayong mga Pilipino, ang ginagawa nila is inuubos nila yung pasensya natin, inuubos nila yung PC natin, and they are literally delaying the proceedings para mawalan tayo ng gana. Huwag po tayong papayag kasi nakasalalay po dito ang ating konstitusyon, ang ating saligang batas, ang ating rule of law, ang accountability at pera ng taong bayan na pinag-uusapan. Can you just imagine yung nilustay sa confidential funds? Can you just imagine yung akusasyon na 2 billion ang pera nila sa bank accounts nila ni Rodrigo Duterte at ni Sara Duterte na kasama sa impeachment complaint? Can you just imagine yung paglalaro nila ng procurement sa DepEd na mahigit 500 million pesos doon sa digitalization na dapat sana ay napunta doon sa mga estudyante. Meron na nga tayong educational crisis. So, huwag tayong pumayag dahil inuubos ng ating PC. Bantayan natin lalo pagka ginagawa nila ito. Okay. Maraming salamat po, Attorney Dino De Leon, sa oras niyo ulit dito sa Arangkada Balita. Ingat po kayo, sir. Mabuhay po kayo. Good evening. At yan ang mga balita ang umarangkada ngayong araw. Ako si Nina Corpus. At ako si Jack Batallones. Para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita.